Sabi nga nila, hindi mo pwedeng itama ang isang mali sa isa pang pagkakamali. Pero paano kung dito ka magiging masaya? Sa pagkakamaling hindi mali sa paningin mo. Sa pagkakamaling nagbibigay ngiti sa puso mo. Handa ka na bang sumugal? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pasilip-silip lang ako. Nagmamasid. Nag-aabang. Hindi ko alam kung bakit. Pero kapag nakikita ko siya, pakiramdam ko, nag-iinit ang nararamdaman ko. Napapahawak ako sa sandatang tila ba handa nang lumaban. Subalit natatakot ako dahil sa mundong ito, nakakatakot mahusgahan ng ibang tao. Nakakatakot mabuhay sa mundong puno ng mga matang laging nakatingin sa bawat kilos mo. Mundong tila ba nakakulong ka sa tunay na nararamdaman mo. Habang buhay na lang siguro akong magpapanggap. Habang buhay na lang siguro akong magtatago. At habang buhay na lang akong magnanasa sa isang taong hanggang silip lang ang aking nagagawa. Mula sa isang malaking bahay, nakasilip lang ako. At madalas, nakikita ko siya nagdidilig ng mga halaman. At madalas, nakikita ko ang pinakahihintay ko sa tawag ng kalikasan. Hindi ko alam kung bakit niya laging iniihian ang halaman niyang bougainvillea. Kawawa naman ang halaman na yun. Pero okay lang. Ako kaya, kailan niya madidiligan? Ay, teka lang. Natawag na si Papa. Mapapagalitan na naman ako nun. Kaya ito, dahil nakita ko na ang malaking ahas sa malaking bahay na yun, uuwi na ako. At buong gabi ko na namang iisipin ang nakita ko. Anak, gabi na. Saan ka ba nanggaling? Napapadalas yata na ginagabi ka ng uwi. May nililigawan ka na ba? Papa, wala po. Alam niyo namang focus lang ako sa pag-aaral. Anak, Arturo, bakit ginagabi ka? Papa, namamasyal lang ako. Giikot-ikot. Masaya din kasi na maglakad-lakad dito sa atin. Madami akong nakikita. Ay, nako, ang anak ko. Pero Arturo, kapag nalaman ko na may nililigawan ka na, nako, di pwede yan. Mag-aral muna bago ang landi. Opo, Papa. Wika ako naman. At eto, sabay na kaming naghapunan. At sa muling pagsapit ng umaga, gigising na ako para pumasok sa eskwelahan. At pag uwi ko, muli akong tatambay dun sa may malaking bahay kung saan naghihintay sa muling pagdidilig ng halaman ng nakatira doon. At eto, di ako nabigo. Nagdidilig siya na nakahubad tapos eto, iniihian niya yung bougainvillea. Pero bakit? Pero uwi na ako. Baka mamaya hanapin na naman ako ni Papa. Kaya lang, ng mga sumunod na mga araw, nagtataka ako kung bakit hindi ko na nakikita ang lalaking yun. Siguro nasa 35 na ang edad niya. Ako naman, 18. At gagraduate na ako sa grade 12.
1 linggo na lang at bakasyon na. Pero, nasaan na kaya yung nagdidilig ng mga halaman sa malaking bahay? Di ko alam kung hardinero ba siya dun o caretaker. Basta nawala na lang siya bigla. Pero halos tuwing hapon nadaan pa din ako dun. Kaya lang, hindi ko na siya muling nakita. Nakagraduate na ako at eto, college na sa pasukan. Sabi ni Papa, unahin daw ang pag-aaral. Ay nako, umay na ako sa paalala ni Papa. Kaya habang bakasyon, nasa bahay lang ako. Pero kapag hapon lumalabas ako at lagi akong sumisilip sa malaking bahay. Kaya lang, ganun pa din. Wala pa ding tao sa bahay na yun. Sa tuwing sasapit tuloy ang gabi, napapaisip ako kung bakit nawala na yung hardinero sa malaking bahay. Nasaan na kaya siya? Sana naman bumalik na siya. Namimiss ko nang makita yung pagdidilig niya sa bougainvillea. Pero baka di na bumalik yun. Ang tagal na niyang wala eh. Hindi na ako aasa. Kakalimutan ko na lang at magiging isang alaala na lang ang lahat. Kaya eto, di na ulit ako bumalik sa lugar na yun. Medyo malayo din kasi eh. At sa patuloy lang na paglipas ng mga araw, sa wakas, pasukan na naman. College na ako. Gusto kong maging pulis. Halos lalaki nga lahat ng classmate ko. Pero mas okay na din to para mas maitago ko kung ano man ang tila ba mali sa pagkatao ko. Hoy, tropa. Ako si Benji. Ikaw, anong pangalan mo? Napatingin ako sa katabi ko. At pagkakita ko sa kanya, teka lang, parang may kamukha siya. Ako si Arturo, tol. Wika ko naman, tapos eto, nakipagkamay na siya sa akin at aba, simula ng mga oras na yun, lagi na kaming magkasama. Magkatabi sa upuan, tapos sabay kumain. At sa unang araw, madami kaming napagkwentuhan. Taga-san ka pala, Benji? Taga-norte pa ako, Arturo. Malayong malayo dito. Eh, bakit dito ka mag-aaral? Wala bang eskwelahan dun? Si Papa kasi ang magpapaaral sa akin, Arturo. Kaya ito, umuwi na ako. Sinundo pa nga ako ni Papa. Ah, ganun ba? Eh, saan ka nakatira, Benji? Di ko nga alam ang lugar na yun, Arturo. Basta, tanda ko lang ang daan. At saka, sa kakayang pa uwi. Ah, sige. Samahan kita, Benji. Para alam ko na kung saan ka nakatira. Kaya naman, matapos ang unang araw, sumama na ako kay Benji sa pag-uwi niya sa kanila. Pero teka, mukhang madadaanan namin yung malaking bahay. Makasilip saglit. Kaya lang, pagdating namin sa gate ng malaking bahay, dito pumasok si Benji. Kaya ito, napatigil ako. Kasi naman, seryoso ba siya? Arturo, tara na. Si Papa lang naman ang kasama ko dito. Wika ni Benji. Kaya lang pagpasok ko, para akong may himatay tapos napakalakas ng pagtibok ng puso ko. Kasi naman, Papa, si Arturo pala. Classmate ko.
Natulala ako sa papa ni Benji. Siya kasi yung palagi kong sinisilip tuwing hapon. Alo, yung puso ko parang sasabog. Tapos, naka-boxer short lang siya. Nahalatang walang brief. At mabuhok pala ang puso niya pababa. Kaya lang, napakabata pala ng tatay ni Benji. Para lang silang magkapatid. Pasok muna, Arturo. Uminom muna kayo ng juice. Wika ng tatay ni Benji na umakbay sa balikat ko. Parang nakuryente tuloy ako. Pero kalma lang. Baka mahalata ako. Pero gusto ko na ulit makita kung paano siya magdilig ng bougainvillea. Naku naman. Ano ba itong iniisip ko?